Naranasan mo na ba ang iwanan ka ng taong akala mo ay laging nandyan para sa'yo? Iniwanan ka ng tao na dapat ay siyang mag-aaruga sa'yo at siyang magtuturo sa'yo ng lahat ng bagay na dapat mong malaman sa mundo. Ating tunghayan ang kwento ni Miguel dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kasalanan bang mapuot at magalit ka ng husto sa isang tao na iniwanan ka na lang sa ere at pinagpalit pa sa iba? Dear Mama Mia, ako si Miguel. 10 taong gulang pa lamang ako nang iwanan ako ng aking ama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang tunog ng kaniyang mga paa sa sahig, ang pagkakauntog ng maleta sa hagdan, at ang mga luhang hindi ko mapigil habang nakahawak ako sa tali ng kaniyang sapatos. "Papa, saan ka pupunta?" tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Lumingon lang siya sa akin isang beses at ang mga mata niya, nakita ko doon ang isang bagay na hindi ko pa noon naiintindihan. Ang pagkakawalang gana. Sa labas, may naghihintay sa kanya na kotse. Nakita ko ang isang babae sa passenger seat. Maganda, nakangiti, at katabi niya ang isang batang babae na halos kasing idaran ko lang. Iyon ay si Carmen at ang kaniyang anak na si Andrea. "Mahal ka pa rin ng papa mo, Miguel," sabi ni Mama habang yakap-yakap niya ako, at alam ko na pinipigilan din niya ang sarili niyang lumuha ng husto. Pero alam ko, kahit na bata pa ako noon, alam kong hindi totoo ang mga tinuran ng mama ko. Hindi ka naman iiwanan ng isang tao kung talagang mahal ka niya, hindi ba? Noong gabing yon, narinig ko si Mama na nag-iiyak sa kusina. Nakatayo ako sa may pintuan, nakikinig sa mga ungol niya na akala niya ay hindi ko naririnig. Sa bawat hikbi niya, nadarama ko ang pagkakaputol at pagkakabasag ng aking puso. Umaga na nang tumigil ang kaniyang pag-iyak. Pagkagising ko, nakita ko siyang nakaupo sa upuan sa may mesa. Nakatingin sa isang larawan kung nasaan naroon kaming 3. Si Papa, siya, at ako. Nakangiti at halata sa mga ngiting yon ang ligayang nadarama. Ang mga mata ni Mama ay namamaga pero ngumiti pa rin siya sa akin. "Kumain ka na, anak, at malilate ka na sa school." Pero hindi ko na malayan noon na yun na pala ang simula ng lahat. Ang gabing tinalikuran kami ng ama ko, yun pala ang simula na mawawala na sa amin ang lahat-lahat. Ang buhay naming mag-ina ay nagbago talaga ng lubos. At ako, hindi ko akalain na magiging isang tao ako na hindi ko nakikilala. 3 taon pagkatapos umalis ni Papa, nakita ko sila sa may palengke. Si Papa, si Carmen, at yung batang babae. Nakatago ako sa likod ng isang tindahan, nakatingin sa kanila habang bumibili ng mga pagkain na hindi namin kailanman nakakain sa bahay. Bumibili sila ng mga seafoods, baka, yung mga mamahalin. Samantalang kami ng aking ina, kung hindi tuyo,
ay mga instant noodles ang aming kinakain. Si Andrea ay lumaki na, matangkad na at maganda. Nakasuot siya ng puting damit na para ba siyang isang prinsesa. Tumatawa siya sa mga sinasabi ni Papa sa kanya. At nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ng ama ko. Ang kamay na dati ay hawak-hawak ko rin. "Miguel anak, ano ka ba naman dyan?" sabi ni Mama nang makita niya akong nakatago. "Halika na, uwi na tayo." Pero hindi ako gumalaw. Patuloy ko silang tinitingnan hanggang sa mawala na sila sa aking paningin. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang uri ng sakit. Ang sakit ng pagkainggit, ng pagkakawalang pag-asa, at ng galit na hindi ko pa noon maipaliwanag sa murang edad ko, Mama Mia. Mula noon ay naging obsession ko na ang pagmamasid sa kanila. Nalaman kong nag-aaral si Andrea sa isang pribadong paaralan. Ang pinakamahalaga at pinakamagandang school sa aming bayan. Nalaman ko rin na nakatira pala sila sa isang malaking bahay sa isang exclusive na subdivision. Ang klaseng bahay na ginugusto lang namin ni Mama noon. Ang bahay na pinapangarap lamang namin noon na tirhan. "Bakit hindi tayo tumira sa ganyang bahay, Mama?" tanong ko sa kanya isang araw. "Wala tayong pera anak, pero okay lang. Masaya naman tayo dito, di ba?" "Masaya." Sabi niya masaya kami, pero paano kami magiging masaya kung nakikita ko naman ang buhay na dapat ay para sana sa amin, pero ibinigay ng aking ama sa ibang mag-ina? Paano ka magiging masaya kung alam mong may ibang pamilya ang iyong ama? At ang pamilya na yon ay mas mahalaga at mas mahal niya kesa sa inyo. Nung high school, Mama Mia, mas madalas kong nakikita si Andrea. Palaging nasa bulletin board ang kanyang pangalan dahil sa mga awards na nakukuha niya. Habang ako naman, kahit na matalino rin, ay hindi gaanong napapansin. Dahil kailangan ko pang magtrabaho pagkatapos ng klase. Opo, Mama Mia, kailangan ko pang kumilos, kung hindi ay kukulangin kami sa pagkain o hindi ako makakapasok sa paaralan. Mag-isa lang kasi akong tinataguyod ng mama ko. Tindera lang po ang trabaho ng mama ko. Hindi naman kasi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, kaya hindi niya kayang kumuha ng magagandang trabaho na merong magagandang pasweldo. Kaya kailangan ko siyang tulungan. Sa murang edad ko noon ay tumutulong na akong maghanap buhay para lang makaraos kami ng aking ina sa araw-araw. "Ang galing naman nung Andrea," sabi ng aming guro sa klase. Alam niyo bang first honor siya? Mula noon, elementarya hanggang ngayon? First honor siya ulit ngayong quarter. Ang swerte naman ng mga magulang niya. Mama Mia, ginamit pa talaga niya ang apelyido ng aming ama. Parang siya yung tunay na anak at ako yung dayuhan. Ako kasi, hindi ko malaman kung bakit apelyido ng mama ko ang gamit ko noon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hindi apelyido ng papa ko ang siyang gamit ko. Hindi kami magkaklase ni Andrea. Nasa ibang section siya. Star section. Kaya hindi niya ako kilala. Isang hapon, nakita ko si Papa sa graduation ng mga honor students. Nakaupo siya sa front row, nakangiti habang tinatawag ang pangalan ni Andrea sa stage. Ang pride sa kanyang muka ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pride na hindi ko nakita sa kanyang mga mata nung ako pa ang nakakasama niya. Nang umuwi ako ng gabing yun, nakita ko si Mama na naghihiwa ng kamote para sa aming hapunan.
kamote na naman. Ilang linggo na kaming kumakain ng kamote dahil wala kaming pambili ng bigas. Pero hindi po ako nagrereklamo. Ayoko pong mas lalong masaktan ang mama ko. Kaya tinitiis ko, Mama Mia, kahit na ang totoo ay hirap na akong kumain ng kamote sa araw-araw. Mama, pagod ka na ba? Tanong ko. Hindi naman, anak. Bakit mo naman naitanong yan? Pero nakita ko ang mga sugat sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang kanyang mga mata na unti-unti nang nawawalan ng sigla. Nakita ko kung paano niya pinipigilan ang kanyang mga hikbi tuwing gabi dahil siguro takot siya na marinig ko ang mga iwan. Bukod kasi sa pagiging sales lady o tindera, ang mama ko po ay tumatanggap din po ng mga labada sa tuwing wala siyang pasok o day off niya. At doon ko napagtanto, Mama Mia, hindi lang pala ako ang naapektuhan at nasaktan nung umalis ang papa ko. Mas naapektuhan at mas nasaktan pala si mama. Pero nagtitiis siya para sa akin. Tinitiis niyang wag ipakita at wag iparamdam sa akin na apektado siya. Sa gabing yun, habang nakahiga ako sa aming maliit na kama, ay nagsimula akong mag-isip ng mga paraan kung papaano ko sila pagbabayarin. Mama Mia, lumaki na kasi ng husto ang puot sa dibdib ko. Ang galit sa dibdib ko ay hindi ko na makontrol. Gusto kong maramdaman nila ang hapdi na pinaparamdam nila sa akin, sa amin ng aking ina. Kahit 3 taon na o mahigit 5 taon na mula nung umalis ang papa ko, ay hindi pa rin kami nakakausad ng mama ko. Nasasaktan pa rin kaming dalawa. Kaya nag-isip ako kung papaano ko ipapakita sa kanila na mali ang ginawa nila sa amin. Hindi ko pa alam noon na ang mga iniisip kong yon ay magiging dahilan ng lahat ng mga masasamang gagawin ko po sa hinaharap. College na ako nung tuluyan ng bumigay ang mama ko. Pumanaw po siya. Cardiac arrest raw, sabi ng doktor. Pero, hindi lang naman yun simpleng cardiac arrest. Alam ko kung ano ang mga tunay na dahilan kung bakit inatake sa sakit sa puso ang mama ko. Stress, pagod, at ang sakit ng pagkakaiwan. Ang sakit ng pag-iisa. Nakatayo ako sa harap ng kanyang bangkay sa isang funeral home. Mag-isa lang ako. Walang dumating na kamag-anak dahil wala naman kaming ibang pamilya. Ako lang. Hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang o mga kapatid ng mama ko. Wala akong kaalam-alam tungkol sa pamilya niya. Ako lang ang nandun, ang anak na hindi niya deserve. Dahil kung siguro wala ako sa buhay ng mama ko at umalis ang papa ko, siguro nakakausad o nakausad pa siya, Mama Mia. Siguro nakahanap pa siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Siguro nakahanap pa siya ng mabubuong pamilya. Pero dahil nandyan ako, dahil hindi niya ako magawang bitawan, nawalan ng pagkakataon ng mama ko. Wala kasing lumalapit sa kanya dahil siguro sa payat na rin siya at nandyan pa ako sa tabi niya. Walang gustong sumalo ng responsibilidad ng pagiging isang instant ama. Kaya hindi na rin nag-asawa ang mama ko. Pakiramdam ko, hindi lang ang papa ko ang nanakit sa kanya, kundi ako. Dahil siguro kung talagang wala ako sa buhay ng mama ko, siguro, Mama Mia, ay nakahanap pa siya ng kanyang tunay na kaligayahan. Pasensya ka na, Mama. Bulong ko sa kanyang tenga. Pasensya ka na kung dumating ako sa buhay mo. Pasensya ka na rin kung hindi ko naagapan ang sakit mo. Pasensya na kung hindi kita kayang protektahan. Pero sa pagsasalita ko ng mga salitang yon,
Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na pumasok sa aking sistema. Hindi ito lungkot, hindi rin ito pighati. Ngunit ito ay kakaibang uri ng galit. Isang galit na alam kong walang hangganan. Nang matapos ang libing ni Mama ay nagtanong ako sa mga kapitbahay kung nalaman ba ni Papa ang nangyari tungkol sa aking ina. Nalaman ko na may nagsabi pala sa kanya na isa naming kapitbahay. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya nagpakita sa burol ng aking ina. Hindi man lang niya dinadalaw ang puntod ni Mama. Buti pa yung mga kapitbahay namin dahil sa pangalawang araw ng burol ni Mama ay nandun sila lahat para kami ay suportahan. Baka naman nahihiya lang, sabi ng aming kapitbahay na si Aling Rosa. Baka hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung paano kanya haharapin ngayon na malaki kanya. Nahihiya? Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, may gana pa siyang mahiya? Doon ko lang napagtanto na hindi sapat ang pagiging successful para sa akin, Mama Mia. Hindi sapat ang pagiging mas matalino kaysa kay Andrea. Gusto ko siyang masaktan. Gusto kong maranasan niya ang sakit na aming naranasan. Siniswerte ata siya. Habang kami ng aking ina ay puno ng pighati, siya naman ay puno ng ngiti kasama ang taong dapat ay umaaruga din sa amin. Kaya dapat ko siyang saktan. Dahil pakiramdam ko mas mahal siya ng ama ko. Kapag nasaktan ko si Andrea, siguradong masasaktan ko rin ang ina niya pati na rin ang ama namin. Nagsimula ako sa mga maliliit na bagay, research tungkol sa kanilang pamilya. Nalaman ko na si Carmen ay may dating asawa pala na namatay sa aksidente. Nalaman ko rin na si Andrea ay hindi pala biological na anak ng papa ko. Hindi rin siya anak ni Carmen. Adopted lang siya ni Carmen noong bata pa siya. Interesting. Kaya pala hindi siya kamukha ni Papa. Kaya pala mas mahal niya si Andrea kaysa sa akin. Dahil siguro mas maganda ito. Hindi nagmana sa kanya eh. Inisip ko pa noon, Mama Mia, paanong naatim ng papa ko na yung Andrea na yon ay gumagamit ng kanyang apelyido. Siguro, kaya nagamit ni Andrea ang apelyido ng papa ko ay inadapt niya rin ito. Bakit ako? Bakit ako hindi apelyido ng papa ko ang gamit ko? Nakakagalit, nakakainis. Pero hindi pa rin sapat yun para sa akin. Kailangan ko ng mas malalim pa na mga impormasyon. Kailangan ko ng mga sikreto na pwede kong maggamit laban sa pamilya nila. Naging trabaho ko na ang pag-iimbestiga sa kanila, Mama Mia. Palibasa, mag-isa na lang ako. Wala nang pipigil sa akin. Kaya nagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Nalaman ko na nag-aaral pala si Andrea sa Maynila. Nalaman ko ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan. Nalaman ko rin ang mga lugar na karaniwan nilang pinupuntahan at ginagalaan. At doon ko nakilala si David. Itago natin siya sa pangalang David Reyes, isang anak ng isang mayamang negosyante sa Maynila. Makisig, matalino, at halata na merong magandang kinabukasan. Nakita ko kung papaano niya tinititigan si Andrea sa isang party na pinuntahan ko rin. Nang stalk ako, Mama Mia. Nangaibigan ako ng isang taong pwedeng magpasok sa akin sa party na yon. At dun ko nga nakita na itong si David ay merong pagkakagusto kay Andrea. Hanggang sa naging obsession ko na nga ang pag-aaral sa kanila. Nalaman ko na naging magkaibigan sila sa university. Nalaman ko na naging girlfriend ni David si Andrea pagkatapos nilang graduate. Nalaman ko rin na planong mag-propose ni David sa kanya. Perfect. Ang perfect ng pagkakataon para sa akin.
Naghanap ako ng paraan para makilala ko si David. Hindi madali pero natutunan ko na ang art of manipulation, Mama Mia. Natutunan ko kung paano makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala, kung paano kanila pagkakatiwalaan. Natutunan ko kung papaano ang magpanggap. Nakita ko si David sa isang bar sa Makati. Hindi nakita dahil sinundan ko talaga siya. Inalam ko ang mga social activities niya. At dahil itong si David ay napakahilig mag-post sa kaniyang mga social media accounts, ay madali lang naman siyang mahanap. Andun siya, nag-iinom siyang mag-isa. Mukhang may problema. Kaya lumapit ako sa kanya. Pare, okay ka lang? Tanong ko. Tiningnan niya ako. Sino ka ba? Bakit basta-basta ka nalang lumalapit hindi kita kilala? Pare, Miguel nga pala. Nakita lang kita dito mag-isa Nakita ko na parang mabigat yung problema mo. May pinagdadaanan ka ba? Ngumiti siya ng mapait sa akin. Girlfriend ko? Hindi ko alam kung gusto niya pa ba ako Eksaktong-eksakto. Napaka-perpekto yun sa gusto kong marinig mula sa kanya. Sige pare, di naman ako busy. Kwento mo lang. Minsan, kailangan mo rin ng isang taong hindi mo kakilala para ikwento yung mga malalaki mong problema. Huwag kang mag-alala, hindi kita kilala kaya hindi kita huhusgahan. At doon nagsimula siyang magkwento tungkol kay Andrea, tungkol sa mga hindi nila pagkakaintindihan, tungkol sa takot niya na baka may iba nang gusto si Andrea. Doon ko nakilala ang mga insecurities ni David, Mama Mia, ang mga takot niya. Dahil nga sa nakainom na siya ay wala na siyang pakundangan sa pagkukwento sa akin. Alam mo naman kapag nakainom ang isang tao, hindi ba? Lahat na lang ikinukwento nila, hindi na sila nagtitira ng ibang impormasyon para sa kanila. Kaya naman ang mga naikwento niya sa akin ay mga bagay na alam kong magagamit ko laban sa kanya para sirain niya rin si Andrea. Alam mo pare, sabi ko sa kanya, minsan ang mga babae kailangan lang ng assurance. Kailangan lang nilang malaman na totoong mahal mo sila. Pagpapayo ko pa kahit na ang totoo ay wala naman akong kaalam-alam tungkol sa mga relasyon. Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon, Mama Mia. Paano ba naman kasi sa hirap ng buhay na pinagdadaanan namin noon ni Mama, pati na rin sa galit na nararamdaman ko kay Papa, ay wala ng puwang sa puso ko ang pagmamahal at pagnonobya. Paano mo naman nasabi yan? Tanong ni David sa akin. Experience pare. Marami na akong naging girlfriend. Pagsisinungaling ko. Lahat naman nakikita mo na sa internet Lahat naman alam siguro ang mga dapat nilang sabihin para mapaniwala ang isang tao. Hanggang sa nagsimula na nga kaming maging magkaibigan ni David. Tuwing may problema siya, ay tumatawag siya sa akin. Tuwing may hindi siya naiintindihan, ako ang kanyang kinakausap. Ang sabi kasi niya sa akin, tanging si Andrea lang ang naging girlfriend niya. Ang sabi niya sa akin, si Andrea lang talaga ang minahal niya. Sure, meron naman raw siyang mga babaeng nakakasama dati pero hindi naman yun mga seryosohang relasyon. Wala naman siyang pakialam doon o noon kung masasaktan ba ang mga babae sa kanyang ginagawa. Iba raw si Andrea. At sa bawat pag-uusap namin, natututo ako ng mga bagong impormasyon tungkol kay Andrea. Mga sikreto niya na hindi alam ni Papa. Mga takot niya na alam kong magagamit ko sa hinaharap. Nakita ko kung paano niya minahal si David. Nakita ko kung paano niya iniisip ang kanilang future. Nakita ko kung paano niya ginagawa ang lahat para sa relationship nila. At Mama Mia, bukod doon ay nakita ko rin kung papaano ko sila wawasakin.
2 taon pagkatapos kong makilala si David, naging malapit na kaming magkaibigan dalawa. Ako lang kasi ang laging nandyan sa kanya. Ako lang ang one call away friend niya. Hindi niya alam na kilala ko si Andrea at hindi niya alam na anak ako ng asawa ng mama ni Andrea. Sa kanya, ako ay isang simpleng kaibigan na nagkataon lang na nakilala niya sa isang bar. Ginamit ko ang friendship namin para malaman ko pa ang lahat tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Andrea. Nalaman ko na may mga tampuhan sila. Nalaman ko na may mga pagkakataon na nag-aaway sila dahil sa trabaho at sa mga plano nila sa hinaharap. Isang gabi, tumawag si David sa akin at umiiyak siya. Hindi na po siya nahihiyang umiyak sa akin dahil nga best friend na ang turing ni David sa akin. Miguel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, sabi niya. Bakit naman pare? Ano na naman ang nangyari? Si Andrea. Nakita ko siyang kasama niya ang dati niyang boyfriend. Nag-dinner sila sa isang restaurant. Hindi niya sinabi sa akin na magkikita sila nung lalaking yon. Nakaamoy ako ng magandang pagkakataon. Ganun ba? Baka naman may maganda siyang explanation dyan. Pero bakit naman hindi niya sinabi sa akin? Bakit kailangan niya pang itago? Alam mo pare, minsan yung mga babae ay may mga sikreto na hindi nila masasabi. Baka may malalim siyang dahilan. Pero sa halip na pakalmahin ko siya ay mas lalo ko pa siyang ginamit. Mas lalo ko siyang ginatungan. Sa bawat tawag niya, mas binibigyan ko siya ng mga dahilan para pagdudahan si Andrea. Ginagawa ko siyang mas paranoid, mas seloso, mas possessive. Siguro pare, kailangan mo ring makipag-date sa iba, sabi ko sa kanya isang araw. Kasi ilang beses na kitang nakitang nasaktan para lang mabalanse ba yung relationship ninyo. Ano ka ba naman Miguel? Hindi ko kayang gawin yun. Mahal ko si Andrea. Alam ko, pero minsan kailangan mo ring patunayan sa kanya na hindi kanya pwedeng baliwalain lang. Na may mga babae ring interesado sa'yo. Alam mo kasi pare, ang isang tao, kapag mas lalo mong hinahabol, mas lalo yan nalalayo. Mas lalo niyang susubukan kung hanggang kailan mo kaya. Pero kapag pinakita mo sa kanya na hindi ka hahabol, siyang magkakandara pang susunod sa'yo. Nagsimula nang magduda si David sa kanilang relasyon. Nagsimula na siyang magtanong sa lahat ng mga ginagawa ni Andrea. At ako naman ay nagiging satisfied sa nakikita kong pagkakagulo nila. Para po akong isang demonyo na bulong ng bulong sa tenga ni David. Pero hindi pa rin sapat yon. Kailangan ko ng mas malaking damage. Kailangan ko ng isang event na magdudulot ng permanenteng sakit sa kanilang relasyon. Kaya nag-isip ako ng isang magandang plano. Isang plano na siguradong magdudulot sa pagkakawatak nila. Sa edad na 26, nakita ko na ulit si Andrea sa personal. Mas lalo siyang gumanda, mas sophisticated at mas confident. Kaya pala baliw na baliw sa kanya itong si David. Nagtatrabaho siya sa isang marketing agency sa Makati at nakita ko siya sa isang coffee shop na malapit lang sa opisina nila. Nakaupo siyang mag-isa, nagre-review ng mga campaign materials kaya lumapit ako sa kanya. Excuse me miss, sa marketing ka ba? Tanong ko. Tiningnan niya ako. Yes, marketing ang linya ko. Bakit? Graphic designer kasi ako. Nakita ko lang yung mga design mo. Mukhang creative yung campaign. Ngumiti siya. Salamat. Malaking project kasi ito, kaya medyo stress na stress ako Ay Miguel, by the way, sabi ko habang inabot ang aking kamay. Andrea, sagot naman niya at nakipag-handshake sa akin. Andrea, ang babaeng naging dahilan kung bakit ako iniwan ng aming ama. Pero hindi niya alam na kilalang kilala ko siya. Hindi niya alam na magkapatid kami sa pag-ibig ng isang lalaki na hindi naman niya tunay na ama. Pwede bang maupo? Tanong ko. Sure, pwede naman.
Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa trabaho, tungkol sa mga projects, tungkol sa mga pangarap. Nakita ko kung paano siya mag-isip, kung papaano siya makipag-usap, kung papaano siya tumawa. At sa bawat segundo na nakikipag-usap ako sa kanya, nagiging mas komplikado ang nararamdaman ko. Galit pa rin ako sa kanya, Mama Mia. Pero may bahagi rin sa akin na parang nababawasan na yung galit ko. Bukod kasi sa maganda ay matalino at mabait pa siya. Hindi ko maiintindihan kung bakit mas pinili siya ni Papa kaysa sa akin. May boyfriend ka ba? Tanong ko. Oo, si David. Matagal na kaming magkarelasyon. Business Development Manager naman siya. David. Ang pangalan ng kaibigan kong hindi nakakaalam sa tunay kong identity. Ganun ba? Masaya naman kayo. Oo naman. May mga times lang na nag-aaway kami pero normal lang naman yun sa magkarelasyon, di ba? Nag-aaway sila. Ang hindi niya alam kaya sila nag-aaway ay dahil sa binubulungan ko si David. Dahil sa mga dudang aking itinatanim sa kanyang utak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkakaroon nila ng problema. Nakita ko na kahit sinabi niyang masaya sila ay hindi naman kompleto ang kasiyahan na yon. Nakita ko na may pag-aalinlangan siya sa kanyang mga sagot bawat tanong ko tungkol sa kanilang relasyon. Alam mo, Andrea, sabi ko, minsan kailangan lang natin ng kaibigan na makikinig sa atin. Kung may problema ka, pwede mo akong kausapin. Salamat, Miguel, ang bait mo naman. Ang bait. Kung alam niya lang kung sino ako at kung ano ang mga plano ko, siguradong hindi niya ako masasabihan na mabait ako. Mula noon, nagsimula kaming maging magkaibigan. Nagkikita kami sa coffee shop tuwing may libre siyang oras. Nag-uusap kami tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay at tungkol sa mga problema. At sa bawat usapan, natututo ako ng mga sikreto niya na hindi alam ni David. Natututo ako ng mga weaknesses niya na magagamit ko laban sa kanya. Pero Mama Mia, may isang bagay po ako na hindi inaasahan. Sa bawat pag-uusap namin ay nagiging mas komplikado ang nararamdaman ko. Nagiging mas mahirap sa akin na ituloy ang mga plano ko. Dahil nagiging kaibigan ko siya. At sa kabila ng lahat ng galit ko, may umuusbong po na kakaibang damdamin dito sa dibdib ko para sa kanya. 3 buwan pagkatapos kong makilala si Andrea, ay nagsimula na rin akong magduda sa mga plano ko. Tuwing nakikita ko siyang tumatawa, tuwing nakikita ko siyang mag-share ng mga personal niyang kwento, ay nagiging mas mahirap para sa akin ang pagpapatuloy ng aking masamang intensyon. Isang hapon, tumawag si David. Pre, kailangan ko ng advice mo, sabi niya. Ano na naman ba yan, pre? Balak kong mag-propose kay Andrea, pre. Pero hindi ko alam kung handa na ba siya. Ano ko ba malalaman kung handa na ang isang babae? Natigilan ako sa sinabi niya. Magpo-propose? Hindi ko inaasahan ang balitang yon. Sigurado ka na ba talaga dyan, pare? Oo naman, mahal ko si Andrea. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Gusto ko na siyang pakasalan. Pero hindi ba nag-aaway kayo lately? Oo, pero normal lang naman yun, pare, di ba? Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Ewan ko, bukod sa pagpapanik ko na baka hindi matuloy ang plano ko, ay naramdaman ko rin ang isang kakaibang sakit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Dapat masaya ako, Mama Mia, dahil nagiging successful na ang manipulasyon ko. Dapat magiging masaya ako dahil alam ko na kapag nag-propose na itong si David, ay mas masasaktan si Andrea kapag nawasak silang dalawa. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit hindi ako masaya? Pre, baka kailangan mo pa ng karagdagang oras. Baka kailangan mo pa siyang mas makilala pa.
Kilala ko na siya, Miguel. 3 years na kaming magkarelasyon eh. Pero ang hindi niya alam ay kilala ko rin siya. Hindi niya alam na nakakausap ko rin si Andrea almost every day. Hindi niya alam na nagiging close na rin kami ng girlfriend niya. Pagkatapos ng tawag ay nag-isip ako ng malalim. Ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko ba talagang masaktan si Andrea? O ngayon nagbabago na yon at gusto ko na siyang makuha para sa akin? Kinabukasan nakita ko si Andrea sa isang coffee shop. Mukhang masaya siya. Miguel, alam mo ba ang sayang-saya ko ngayon? Sabi niya. Bakit naman? Wala lang. Feeling ko lang na magiging okay ang lahat. Na magiging okay din yung relationship namin ni David. Okay na? Pero base sa mga narinig ko kay David ay mas lalo silang nag-aaway. Mas lalo silang nagiging possessive at seloso. Bakit mo naman nasabi yan? Miguel, kasi feeling ko na overcome na namin yung mga problema namin. Feeling ko natututo na kaming dalawang makipag-communicate sa isa't isa ng maayos. Nakita ko sa mga mata ni Andrea na punong-puno ito ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi niya alam na ginagawa kong komplikado dahil sa pagmamanipula ko sa kaniyang boyfriend. Andrea, sabi ko, kung may mangyaring masama sa relasyon ninyo, hindi mo kasalanan yon, ha? Nagtaka siya sa mga sinabi ko. Bakit mo naman nasabi yan, Miguel? Wala lang. Gusto ko lang na malaman mo at itanim mo dyan sa puso mo na deserve mong maging masaya. Tiningnan niya ako ng matagal. Salamat, Miguel. Alam mo, ikaw lang ang kaibigan ko na ganyan mag-isip. Yung iba kasi, puro relationship advice lang. Puro go lang. Kaibigan. Ang salitang yun ay parang isang kutsilyo sa puso ko. Dahil sa mga moments na yun ay nagsimula na rin akong questionin ang sarili ko. Tama nga ba ang ginagawa ko? Makakaya ko ba talagang sakta ng taong unti-unti ko na rin minamahal? Pero sa tuwing naaalala ko si Mama, tuwing naaalala ko ang mga gabing naririnig ko siyang umiiyak, ay bumabalik po ang galit ko. Bumabalik ang determinasyon ko na ipagpatuloy ang mga plano ko. 1 linggo bago mag-propose si David ay tumawag siya sa akin. Parang praning na praning siya. Miguel, alam mo ba kung nasaan si Andrea ngayon? Hindi bakit? Kani-kanina lang, tinatawagan ko siya pero hindi naman sumasagot. Tapos nung tumawag ako sa office niya, sabi ng colleague niya, wala daw siya dun eh. Pare, baka naman may emergency lang. Pero hindi niya sinasabi sa akin kung nasaan siya pupunta. Parang may tinatago yata siya. Alam ko kung nasaan si Andrea. Sa mga pagkakataon na yon ay kasama niya ako sa isang park. Nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap niya, tungkol sa gusto niyang makamit sa kanyang buhay, at tungkol na rin sa mga takot niya sa hinaharap. Pero hindi ko sasabihin kay David. Sa halip ay mas lalo ko pa siyang pinagpapaalala. Alam mo pare, baka may ibang lalaki na. Sabi ko sa pabiro na paraan. Ano ka ba naman, Miguel? Joke lang, pero seriously, kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mo siyang tanungin kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Paano ko siya tatanungin? Baka isipin naman niya na napaka-controlling ko. Controlling ka naman nga, David. Pero may karapatan kang malaman kung nasaan siya. Sabi ko. Nakita ko at narinig ko sa kabilang linya kung papaano maging paranoid si David. Kung paano siya nagiging mas balisa kay Andrea. Kung paano siya nagiging suspicious sa lahat ng ginagawa nito. Samantalang si Andrea naman ay nandun lang at nakaupo sa isang bench at tanaw na tanaw ko siya habang kausap ko si David. Sa kabilang banda, nakita ko rin kung paano nagsastruggle si Andrea sa mga pagbabago ng pag-uugali ni David. Sinishare niya sa akin ang mga pag-aalala niya. Miguel, alam mo bang hindi ko alam kung anong nangyayari dyan kay David? Para kasing nagbago na siya. Para bang hindi na niya ako pinagkakatiwalaan. Sabi niya sa akin. Baka naman may problema lang siya sa trabaho. Hindi
Pakiramdam ko parang may problema siya sa akin. Parang akala niya may tinatago ako. May tinatago ka nga, Andrea, sabi ko sa isip ko. Tinatago mo sa kanya na nakikipag-usap ka sa akin. Tinatago mo sa kanya na may mga kaibigan ka na hindi niya kilala. Ano ba ang ginagawa mo na hindi mo sinasabi sa kanya? Wala naman. Pero ikaw, hindi ko pa sinasabi sa kanya na may kaibigan akong Miguel. Bakit naman? Kilala ko kasi si David. Baka magselos yun. Alam mo naman ang mga lalaki, di ba? Pag may kaibigan na lalaki yung kanilang girlfriend, mag-iisip na sila ng kung ano-ano, lalo na kung kakakilala pa lang niya ang kaibigan na yon. Exactly, yun ang gusto kong mangyari, sabi ko sa utak ko. Siguro nga, Andrea, pero hindi ba unfair kay David na may sikreto ka sa kanya? Hindi naman to sikreto, Miguel. Friendship lang naman tayo, di ba? Friendship. Ang salitang yan ay hindi ko akalain na maging mas masakit pala sa puso ko kaysa sa tenga ko. Dahil sa mga pagkakataon na yon ay napagtanto kong hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Andrea. Unti-unti ko na siyang minamahal, Mama Mia. At ang mas masakit ay nagigilty na rin ako sa ginagawa kong pagmamanipula ko sa kanila. Pero hindi ko pa rin kayang tumigil. Masyado nang malaki ang nasimulan ko. Masyado na akong malapit sa climax ng plano ko. Isang Sabado ng gabi, tumawag si David sa akin. Umiiyak na naman siya. Miguel, hindi natuloy, sabi niya. Ano ang hindi natuloy? Ang proposal ko, hindi ko ginawa. Natigilan ako. Bakit naman? Kasi nakita ko siya kanina. Nakita ko siya na nakikipag-usap siya sa isang lalaki sa park. Hindi ko kilala yung lalaki dahil malayo ako sa kanila pero mukhang malapit sila sa isa't isa. Mama Mia, medyo kinabahan ako dahil ako yung lalaki. Ako yung kasama ni Andrea sa park. Nag-uusap nga kami tungkol sa kaniyang mga pangarap. Hindi ko alam na nakita pala kami ni David. Baka naman kaibigan lang niya yon, pare. Hindi, Miguel. Nakita ko kung paano siya tumawa. Nakita ko kung paano niya tinitignan yung lalaki. Parang may iba na siyang gusto. Nakita niya kung paano tumitingin sa akin si Andrea. Nakita niya kung paano tumitingin si Andrea at sa tingin niya puno yun ng pagmamahal. Alam mo pare, David, siguro kailangan mo na talaga siyang kausapin. Kailangan mo siyang tanungin tungkol dyan sa mga sinasabi mo sa akin. Paano ko ba siya tatanungin pare? Paano ko sasabihin sa kanya na nang-e-espy ako sa kanya? Hindi mo naman siya na-e-espy. Nakita mo lang naman. Pero alam kong hindi siya makakausap o hindi niya makakausap si Andrea. Alam kong mas komplikado ang lahat. Alam kong nagsisimula na ang pagkawatak ng kanilang perpektong relasyon. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam, sa halip na mas magiging masaya ako, ay naging malungkot ako. Kinabukasan nakita ko ulit si Andrea sa coffee shop. Mukhang malungkot siya. Oh, Andrea, andito ka pala, sabi ko pagkatapos kong umorder ng kape. Miguel, may problema ako. Ano yun? Kagabi, magpo-propose na raw sana sa akin si David. Nag-prepare na nga siya ng lahat-lahat. Dinner, bulaklak, sing-sing. Pero hindi niya ginawa. Paano mo nalaman na magpo-propose siya? Sabi ng mga kaibigan namin. Bakit naman hindi niya ginawa? Hindi ko alam. Parang biglang nagbago ang isip niya. Parang may problema talaga siya sa akin, Miguel. Nakaramdam ako ng guilt na tumatak sa puso ko. Alam kong ako ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang proposal na yon. Ako ang dahilan kung bakit malungkot ngayon si Andrea. Siguro kailangan mo siyang kausapin, Andrea. Kinausap ko na siya pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Parang may tinatago siya. May tinatago nga siya, sabi ko sa utak ko. Ang suspicion niya tungkol sa'yo. Ang mga pagdududa niya na nanlalalaki ka.
Pero syempre Mama Mia, hindi ko yun sinabi kay Andrea. Andrea, kung sakaling magbe-break kayo ni David, anong gagawin mo? Hindi kami magbe-break, Miguel. Mahal namin ang isa't isa. Pero kung sakali lang naman, di ko alam. Siguro magpo-focus na lang ako sa trabaho ko. Magpo-focus sa sarili ko. Habang sinasabi niya yun ay nakita ko sa kanyang mga mata ang sobrang takot, Mama Mia. Ang takot na mawala sa kanya si David. Ang takot na maging mag-isa siya. At doon ko napagtanto na ang ginagawa ko ay hindi na paghihiganti. Ito ay pananamantala na sa isang inosenteng babae na hindi naman alam ang tunay kong identity. Pero ang masama, hindi ko pa rin kayang tumigil. Masyado na akong malapit sa lahat. Masyado na akong invested sa mga plano ko. 2 linggo pagkatapos ang hindi natuloy na proposal ay nakita ko si Papa sa mall. Mag-isa lang siya, namimili ng mga groceries. Doon ko nakita na matanda na rin pala siya. May mga uban na ang kanyang buhok at mukhang pagod na siya. Marami na rin ang kulubot sa kanyang mukha. Mama Mia, nakikita ko naman siya sa lumipas na 10 taon. Pero ngayon na nandito siya sa harapan ko, ang taong naging dahilan ng lahat ng galit ko, ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Lumapit ako sa kanya at tinawag ko siya. Papa, napalingon siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sobrang pagkagulat, ang hindi makapaniwala at ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Natuwa po siya nung mapagmasdan niya ako. Miguel, anak, sabi niya. Anak, ang salitang hindi ko narinig mula sa kanya ng mahigit 10 taon. Oo nga, ako nga, Papa. Niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Anak, kumusta ka na? Ang laki mo na. Sabi niya habang hawak-hawak pa rin niya ako. Pero hindi ako sumagot. Sa halip ay tinanggal ko ang kanyang mga kamay sa akin. Bakit ka nandito, Papa? Tanong ko sa malamig na tono. Namimili ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa Maynila? Dito na ako nakatira eh. Nagtatrabaho na rin ako dito. Nakita ko sa mukha niya ang pride. Ang pride na hindi ko nakita mula nung bata pa ako. Ang talino mo naman, anak. Anong trabaho mo? Mama Mia, successful na ako. Kung trabaho ang pag-uusapan natin. May pera na ako. Lahat ng bagay na hindi ko magawang bilhin at hindi nila magawang ibigay sa akin ng mama ko noong bata ako ay kaya ko nang bilhin ngayon. Sa isang advertising company ako nagtatrabaho. Sagot ko lang. Wow, ang galing mo naman. Proud ako sa'yo, anak. Proud. Ngayon lang siya naging proud sa akin. Ngayon na nawala at hindi ko na kailangan yun mula sa kanya. Saan ka pala nakatira? Baka pwedeng mag-dinner naman tayo. Baka pwedeng makipag-catch up sa'yo. Hindi ako sumagot. Sa halip ay tiningnan ko siya ng mabuti. Halatang halata na nga ang mga wrinkles sa kanyang mukha. Nakita ko ang katandaan na dumating sa kanya. Nakita ko ang pagkakapagod. Pa? Kilala mo ba si Andrea? Sabi ko at ang apelyido pa niyang dinugtong ko. Nagulat siya. Oo, anak namin ni Carmen. Bakit mo na itanong? Anak niyo? Lalang, nakilala ko lang siya. Hindi niya alam na mas kilala ko pa si Andrea kaysa sa kanya. Hindi niya alam na kasama ko si Andrea almost every day. Hindi niya alam na nagiging mahal ko na ang babaeng pinakilala niya sa akin bilang kanyang anak. Miguel, gusto ko sanang makipag-ayos sa'yo. May mga bagay akong gustong ipaliwanag sa'yo. Ano naman ang mga bagay na yon, Papa? Yung mga nangyari noon, yung pag-alis ko. Ang pag-alis niya
ang paggawatak ng pamilya namin. Ang dahilan kung bakit namatay si Mama sa stress at lungkot. Wala ka nang kailangan pang ipaliwanag, Papa. Tapos na yon. Hindi pa tapos, anak. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo? Ang totoo na mas mahal niya si Carmen kaysa kay Mama? Ang totoo na mas mahal niya si Andrea kaysa sa akin? Sige, Papa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ginusto noon ang mga nangyari, Miguel. Hindi ko ginustong iwanan kayo ni Maria. Pero ginawa mo. Oo, ginawa ko. Pero hindi dahil sa hindi ko na kayo mahal. Ginawa ko yun dahil may sakit si Carmen. Napatigil ako. May sakit? Yung magandang babae na yun na sinamahan niya? Anong sakit? Cancer, stage 3 na noon. Kailangan niya ng treatment. Kailangan niya ng suporta. At si Andrea wala siyang ibang matatakbuhan. Hindi ko alam na may cancer pala yung Carmen na yun. Hindi ko alam na dapat pala yun ang maging dahilan para iwanan kami ni Papa. Wala na raw matatakbuhan si Andrea. Paano naman ako dati na wala ring ibang matatakbuhan? Pero bakit hindi mo sinabi kay Mama? Bakit hindi mo in-explain? Kasi alam kong hindi niyo maiintindihan. Kasi alam kong magiging mas masakit para sa inyo. Pero alam mo bang namatay ang mama ko dahil sa stress? Namatay siya sa sobrang lungkot. Nakita ko ang guilt na gumuhit sa kaniyang mga mata. Alam ko, anak. Alam ko at araw-araw ko yung pinagsisisihan. Siya nga pala. Eto isang tanong. Bakit hindi apelyido mo ang gamit ko? At bakit si Andrea, apelyido niya o apelyido mo ang gamit niya? Sabi mo, hindi mo siya anak. Sabi mo, andun na siya. Kasi nung nagkasakit si Carmen, inadapt ko si Andrea para may matatakbuhan siya kung sakali mang may mangyari kay Carmen. At tungkol naman sa'yo, kung bata ka pa, nung nabuntis ka o nabuntis ang mama mo sa'yo, nagkahiwalay kaming dalawa. Nagkita na lang kami ulit, 1-year-old ka na. Yun, nakapilyedo ka na sa kanya. Pinag-usapan namin noon at saka kita aampunin kapag naikasal na kaming dalawa. Pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, hindi namin magawang magpakasal. Kaya hindi mo gamit ang apelyido ko. Buti pala yung anak mo o yung anak-anakan mo, gamit pa yung apelyido mo. Samantalang ako, tatawad anak. Si Carmen, buhay pa ba siya? Tanong ko. Umiling siya. Namatay rin siya 3 taon nang nakakalipas. Kaya ngayon mag-isa na lang din ako. Mag-isa na lang daw siya tulad ko. Tulad ko na naging mag-isa mula nung mamatay ang mama. Si Andrea, tanong ko. Si Andrea, anak ko na rin siya. Naging anak ko na siya mula nung sinamahan ko si Carmen. Pero ikaw ang biological kong anak. Ikaw ang dugo ko. Dugo nga niya ako pero hindi niya inisip na wala rin akong matatakbuhan noon. Dugo nga niya ako pero mahigit 10 taon niya akong tiniis. Ni hindi niya ako binisita at ni hindi niya ako tinulungan nung nagkakaproblema ako. Papa, kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo ako kinontak? Bakit hindi mo ako tinulungan? Dahil nahihiya ako, Miguel. Nahihiya ako sa mga ginawa ko. Nahihiya akong harapin ka. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Isang salitang hindi ko inisip. Patawad. Hindi ko inisip na ibibigay ko sa ama ko. Papa, masama ang ginawa mo. Pero alam mo bang mas masama ang ginagawa ko ngayon? Hindi ko napigilang pag-amin sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Sa halip ay nag-isip ako ng malalim. Ang lahat ng plano ko, ang pagmamanipula ko kay David, ang pagkakaibigan ko kay Andrea. Lahat.
nakabase sa isang bagay na alam kong hindi pala kasalanan ni Andrea. Nagpaalam ako sa ama ko at umalis na ako. Tumakbo ako papalayo sa kanya. Kahit na hindi pa siya pumayag at sabi niya mag-usap muna daw kami. Umuwi ako sa apartment ko na punong-puno ng pagdududa sa aking sarili. Umupo ako at nag-isip ng malalim. Lahat ng ginawa ko sa mga nakaraang taon, ang pagmamanipula ko kay David, ang paglapit ko kay Andrea, ang mga plano kong paghihiganti. Hanggang sa tumawag si David. Pre, kailangan ko ng tulong mo. Ano na naman ba, David? Nakita ko ulit si Andrea kasama yung lalaki, yung hindi ko kilala. Mukhang lalo silang nagiging close eh. Ako yung lalaki, Mama Mia. Ako yung lalaking hindi niya kilala. David, kailangan nating mag-usap. Bakit? May alam ka ba tungkol dito? Oo, may alam ako. Ano? Sino yung lalaki? Kilala mo siya? Huminga ako ng malalim. Ako yung lalaki, David. Natigilan siya sa kabilang linya. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Ako yung kasama ni Andrea. Ako yung kaibigan niya na hindi mo kilala. Ikaw? Pero kaibigan kita. Kaibigan ka pala naming pareho? Anong nangyayari? Naramdaman ko ang guilt na bumuhos sa buong katawan ko. Dahil may personal akong rason. Ano naman ang rason na yon? Bakit parang pinaglalaruan mo kami ni Andrea? Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na stepfather ni Andrea ang ama ko. David, makinig ka sa akin. Huwag mo nang pag-isipan ng masama si Andrea. Wala siyang ginagawang mali. Wala siyang ginagawang mali pero nakikipag-usap siya sa ibang lalaking hindi ko alam. Magkakaibigan lang yun, David. Walang mali siya. Paano mo nasabi na walang mali siya, ha? Ikaw ba? Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba gusto mo si Andrea? Napatigil ako. Gusto ko nga ba si Andrea? Oo, mahal ko siya. Pero hindi ko dapat siya mamahalin. Hindi ko dapat siya nakilala at hindi ko dapat siya ginawang kaibigan. Basta David, makipag-ayos ka kay Andrea. Pag-usapan ninyo ang lahat. Sabihin mo sa kanya ang mga nararamdaman mo. Pero ikaw, anong gagawin mo? Aalis ako, David. Aalis? Saan? Sa buhay ninyo. Hindi kasi ako dapat na nandito. Pinatay ko ang tawag pagkatapos ay tumawag ako kay Andrea. Miguel, ang tagal mo nang hindi tumawag ah. Andrea, kailangan nating mag-usap. Ano? Anong meron? May problema ka ba? Oo, malaking problema. Kailangan nating magkita. Nagkita kami sa coffee shop kung saan kami unang nagkakilala. Nakaupo siya sa harap ko at worried na worried ang kaniyang mukha. Tinanong niya ako kung anong problema. Tiningnan ko siya ng mabuti, ang babaeng ginawa kong kaibigan. Ang babaeng hindi alam ang tunay kong pagkakakilanlan. Ang babae na minahal ko sa maling dahilan. Andrea, may mga bagay akong hindi nasabi sa'yo. Anong mga bagay? Tungkol sa akin. Tungkol sa rason kung bakit ako nakipagkaibigan sa'yo. Nakita ko ang pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Andrea, kilala mo ba si Roberto? Tatigilan siya. Oo, amain ko siya. Asawa ng mama ko, bakit? Siya ang papa ko. Napatigil siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ano? Ano sinasabi mo? Si Roberto Martinez ay biological kong ama. Ikaw at ako, magkapatid tayo sa batas. Nakita ko kung paano siya naging maputla, kung paano niya na-realize ang mga sinasabi ko. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil galit ako sa kanya, galit ako sa inyo. Dahil akala ko, mas mahal kayo ng ama ko kaysa sa amin ng mama ko. Nakipagkaibigan ako sa iyo para masaktan ka. Nakipagkaibigan ako kay David para sirain ang relasyon ninyo.
Gumawa ako ng mga plano para makaganti sa pamilya ninyo. Nakita ko sa kaniyang mga mata ang sobrang sakit. Ang sakit ng pagtatraidor. Lahat, lahat tungkol sa friendship natin, peke? Hindi ako sumagot. Dahil peke naman talaga ang lahat sa simula. Pero sa mga huling buwan, naging totoo na yun. Naging tunay na ang pagmamahal ko sa kanya. Andrea, sa simula, oo, peke lahat ng yun. Pero ngayon, ano Miguel? Ngayon totoo na? Paano ko malalaman kung totoo ba yan o hindi? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya na yun. Dahil kahit ako, nalilito na ako sa sarili kong damdamin. Andrea, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam kong hindi mo ako gustong makita pero gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan ang nangyayari sa relasyon ninyong dalawa ni David. Ginawa kong possessive si David. Ginawa ko siyang seloso. Ginawa ko siyang mapagduda sa'yo. Lahat ng mga problema ninyo dahil yun sa pagmamanipula ko sa kanya. Tumayo siya at nakita ko sa kanyang mukha ang galit, sakit at pagkakawalang tiwala. Miguel, ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makilala pa. Lahat ng sinabi mo sa akin, lahat ng moments namin, lahat yun kasinungalingan. Andrea, please. Huwag mo na akong lapitan. Huwag mo na akong kausapin at huwag mo na akong gawing parte ng mga plano mo. Umalis siya at naiwan ako sa coffee shop. Mag-isa at punong-puno ng pagsisisi sa lahat ng mga ginawa ko. Kinabukasan tumawag si David. Nag-usap na kami ni Andrea, Miguel. Ganun ba? Sinabi niya sa akin na kapatid mo pala siya. Sinabi niya na ikaw yung dahilan kung bakit ako naging ganito. Sinabi niya rin sa akin na mahal mo siya. Napatigil ako, Mama Mia. Sinabi ni Andrea kay David na mahal ko siya. Hindi. Huwag mong i-deny, Miguel. Nakita ko. Hindi ka naman aatras sa mga plano mong ito kung hindi mo siya minahal eh. Tama siya. Umatras nga ako sa plano ko dahil mahal ko si Andrea. Pero hindi ko dapat siya minahal. Hindi ko dapat siya naging kaibigan. David, ano nang nangyari sa inyo? Nakipag-break siya sa akin. Naramdaman ko ang sobrang sakit sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na makikipag-break pala ng tuluyan si Andrea kay David dahil sa ginawa ko. Bakit? Akala ko magiging okay na kayo ngayon na umamin na ako. Sabi niya, kailangan niya ng oras para makapag-isip. Kailangan niya ng space para intindihin ang lahat ng mga nangyari. Ang sabi niya rin hindi na niya alam kung sino pa ang pwede niyang pagkatiwalaan. Ginawa ko siyang mapagduda sa lahat. Ginawa ko siyang magduda maski sa sarili niya. Ginawa ko siyang matakot sa mga tao sa paligid niya. David, kasalanan ko lahat ng yun. Oo, kasalanan mo, pero kasalanan ko rin. Kasalanan ko rin dahil nagtiwala ako sa'yo. Kasalanan ko rin dahil hindi ko napansin na minamanipula mo pala ako. David, sorry. Miguel, wag mo na akong kausapin. Wag mo na akong tawagan. Tapos na ang pagkakaibigan nating dalawa. Pagkatapos noon ay pinatay na niya ang tawag at naiwan na akong nag-iisa na puno ng guilt at pagsisisi. Kinabukasan, pinuntahan ko si Papa sa bahay niya. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nakatira ang papa ko sa isang maliit na apartment, mag-isa. Pagbukas niya ng pinto ay nakita ko sa kanyang mukha na nasurpresa siya sa pagdating ko. Pinaupo niya ako sa living room. Makikita sa apartment niya na simple na ang naging buhay niya. Wala na yung mga mamahaling bagay. Wala na ang mga larawan ni Carmen pati na rin ni Andrea. May mga larawan doon pero larawan ko na at ng mama ko nung bata pa ako. Totoo ba ang sinabi mo sa akin dun sa mall? Tanong ko. Alin doon? Na may cancer si Carmen? Na yun ang dahilan kung bakit mo kami iniwanan? Oo. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi kay mama? Kasi takot ako, Miguel. Takot ako na kung sasabihin ko kay Maria ang totoo ay mas magiging masakit para sa kanya.
Takot ako na malaman niya na may ibang babae akong tinutulungan. At mas lalong magiging masakit yun para sa kanya. Dahil ang babaeng yun ay naging dahilan dati kung bakit kami naghiwalay nung pinagbubuntis ka pa lang niya nang hindi ko alam. Pero alam mo ba, Papa, mas lalong nabasag at nawasak si Mama nung hindi mo pinaliwanag sa kanya ang totoo. Sa mga pagkakataon na yun, Miguel, hindi ko alam kung paano at hindi ko rin alam na mali pala yun. Mama Mia, nagsorry ulit ang papa ko sa akin. Ako naman ay panilawanag ko rin sa kanya ang galit ko sa mahabang panahon. Sinabi ko rin sa kanya ang mga ginawa ko sa anak-anakan niya. At sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na minahal ko si Andrea. Hindi nagalit ang papa ko sa ginawa ko. Naiintindihan daw niya dahil siya man daw ay nakagawa ng mga hindi mabubuting bagay nung kabataan niya. Anak, kung totoo ang pagmamahal mo kay Andrea, kailangan mong ipaglaban yan. Kailangan mong ipakita sa kanya na nagbago ka na. Ipakita mo na nagbago ka na at na mahal mo siyang totoo. 3 buwan pagkatapos ng lahat ng mga revelasyon ay hindi ko pa rin nakakausap si Andrea. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Tinetext ko siya pero hindi siya nagre-reply. Minsan nagpupunta ako sa office niya pero hindi niya ako hinaharap. Nalaman ko mula sa mga common friends namin na na-depress pala talaga si Andrea. Hindi na siya gaanong lumalabas. Hindi na siya nakikipag-socialize. Hindi na siya yung dating Andrea na puno ng ngiti. Naging withdrawn na siya sa mga tao. Nalaman ko na hindi rin bumalik si David sa kanya. Nasira na talaga ng tuluyan ng relasyon nila at ang lahat ng yon ay dahil sa akin. Isang gabi habang nasa apartment ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Hello? Miguel? Boses ni Andrea. Napatigil ako dahil hindi ko inaasahan na kukontak siya sa akin. Andrea, ikaw ba yan? Oo, Miguel, ako nga. Bakit ka napatawag? Kailangan nating mag-usap. Nagkita kami sa rooftop ng building nila, Mama Mia. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Pero hindi niya ako sinagot. Pupunta ka ba o hindi? Mama Mia, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng rooftop. Nakatingin siya sa baba, sa mga liwanag ng syudad. Miguel, salamat sa pagpunta. Bakit mo ako tinawag? Bakit tayo nandito? Kasi gusto kong malaman mo kung ano ang ginawa mo sa akin. Lumapit ako sa kanya pero humakbang siya papalayo. Andrea, lumayo ka dyan. Delikado dyan. Delikado? Tumawa siya ng mapait. Ang delikado, Miguel, ay ang ginawa mo sa buhay ko. Andrea, please. Alam mo bang tuluyan na ngang nakipag-break permanently si David sa akin? Alam mo ba na nawala na ang lahat ng tiwala ako sa mga tao? Alam mo ba na hindi ako makatulog sa gabi sa kakaisip kung sino pa sa mga kakilala ko ang may hidden agenda kung bakit lang lumalapit sa akin? Naramdaman ko ang sakit sa dibdib na nararamdaman niya. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Lahat ay dahil sa akin. Andrea, kasalanan ko ang lahat pero please lumayo ka dyan sa gilid. Pag-usapan natin to. Pag-usapan? Paano, Miguel? Kung hindi ko alam kung totoo ba ang sasabihin mo sa akin o kasinungalingan na naman. Totoo na ang sasabihin ko sa iyo, Andrea. Pangako. Pangako. Tumawa siya. Ginagawa mo na naman eh. Ginagawa mo na naman ang mga salitang magpapakalmado sa akin. Yung mga salitang ginamit mo rin para lokohin ako. Mama Mia. Hanggang sa sinabi niya sa akin. Patay na ako sa loob, Miguel. Patay na ako sa pagmamahal. Patay na ako sa tiwala. Ginawa mo akong patay na buhay. Bakit ako ang pinagigantihan mo, Miguel? Oo, naiintindihan ko na nasaktan ka nang iniwan kayo ni Papa. Pero bakit ako?
Siya naman ang nang-iwan sa inyo, 'di ba? Siya naman ang may desisyon na iwanan kayo at pumunta siya sa amin ng mama. Kaya bakit ako ang pinagigantihan mo? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Hindi ko naman alam na merong ikaw eh. Paulit-ulit akong nagsorry sa kanya sa mga ginawa ko, Mama Mia. Hanggang sa bigla na lang siyang umakmang tumalon sa building. Buti na lang at naabutan ko pa siya. Muntik pa nga siyang mahulog at gusto na niyang bumitaw sa mga kamay ko pero talagang buong lakas ko siyang hinatak papalayo sa gilid ng building na yon. Kahit na ayaw niya ay binuhat ko siya para lang makalayo kami doon. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tinawagan ko ang papa. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming dalhin sa ospital si Andrea. Sa ospital ng mga taong nagkakaroon ng mga emosyonal na problema. Pumayag naman si Papa. Kahit na walang pera noon ang papa ko ay meron naman akong naipon kaya ako ang nagpa-ospital kay Andrea. 3 buwan mula nung nasa ospital siya, Mama Mia, ay natahimik lamang ako. Hindi ko siya binibisita. Dahil ayon sa doktor, ako raw ang trigger niya. Kaya hindi ko siya binibisita. Matapos ang 6 na buwan, ay tuluyan na akong hindi umuwi sa Maynila. Bumalik ako ng probinsya at doon ako nagtayo ng maliit na negosyo. Isang araw ay may natanggap akong sulat. Isang sulat galing kay Andrea. Isang sulat ng pagpapatawad at pagpapasalamat. Nalaman ko, Mama Mia, na unti-unti na palang nakakabangon si Andrea. Nakalabas na rin pala siya sa ospital. Patuloy pa rin ang mga gamutan niya pero magkasama na sila ni Papa sa iisang bahay. At sa ngayon, Mama Mia, ay nagbabalik na rin siya sa kanyang trabaho. Ang balita ko ay meron na rin siyang bagong boyfriend. Ako naman ay nagkaroon na rin ng bagong girlfriend dito sa probinsya. Wala nang saysay para magkita pa kami ulit ni Andrea. Ang sabi pa niya sa sulat niya, baka tsaka na lang daw kami magkita kung sakaling may mangyaring masama kay Papa. Baka nga, Mama Mia. Ang mahalaga sa ngayon ay parehong tahimik na ang mga buhay namin. Hanggang dito na lang, Miguel. Alam mo kasi, kayo talagang mga tao, huwag kayong naninira ng iba, lalo pa kapag bata. Kasi 'di ba, tatatak yan ang galit, ang puot sa kanilang mga dibdib. At kapag tumatak yon, magiging yon, parang isang hulma ng kanilang pagkatao. At dahil galit sila, puno ng puot, syempre, lahat ng ipapakita nila sa ibang tao, puro din galit, puro din puot. Kasi yun ang laman ng kanilang mga puso. So sa mga magulang na nakikinig ngayon, bago kayo magdesisyon para sa inyong mga sariling ikakaligaya, para sa inyong mga sarili na sa tingin nyo mas nakakabuti sa lahat, nako, mag-isip kayo ng mabuti ng ilang beses. Isipin nyo ang mga anak ninyo. Paano sila maaapektuhan sa mga desisyong gagawin ninyo. Dahil itong si Miguel, bunga lang ito ng mga ginawa ng mga magulang niya eh. Kaya sana sa mga magulang ngayon, lalo pat ang mga hiwalayan ngayon grabe talaga, no? Grabe yung paghiwalay, yung mga cheating issue. Halos mula atang araw na walang nagtitrending sa social media na cheating issue eh. Kaya sana bago kayo mag-cheat, mag-isip kayo o kapag iiwanan nyo na talaga dahil hindi nyo na mahal, mahirap naman kapag lagi kayo nag-aaway, 'di ba? Nasa iisang bahay nga kayo pero nag-aaway naman kayo, pangit din ang resulta noon sa mga anak. Kung makikipaghiwalay kayo, maging honest kayo. Hindi lang sa inyong mga asawa, hindi lang sa inyong mga sarili, kundi lalong-lalo na sa inyong mga anak. Maging honest sana kayo para hindi naman sana maging katulad ni Miguel na lumaki ang mga anak ninyo. Anyways, maraming salamat, Miguel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Kinabahan ako dun sa last part
Kala ko talaga tatalo na ng tuluyan itong si Andrea at baka kung ano nang mangyari. Anyways, thank you so much sa pagbabahagi mo and I'm glad na unti-unti na kayong naghihilom. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, please do like and share this video at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel dahil meron tayong goal na sana itulungan nyo akong abutin. Ang goal na yon ay 100,000 subscribers by the end of the year. And syempre, hello ako sa ating mga suki. Uy, dumadami na ang ating members. Sa kahapon na recording, which is July 14, yung members natin ay 5 lang. Pero ngayon, mukhang dumadami na. Asa na yon? Sandali Bakit nawala? Wait. Eto pala. Eto pala yung members natin. Hi ako kay Angeline Puaso, G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, Mila Raduban, and Freaky. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-subscribe and sa inyong pagpapamember. Oo, 'di ba? Ano ang mga members ay ano natin sila, parang ano ba yan? Priority sa shoutout. Pero sa shoutout pa rin tayo ng ng mga hindi member. Kala nyo ba hindi? Hi ako kay Alda Amascual. Maraming salamat. At yung mga Chinese characters dito na hindi ko mabasa. Thank you very much sa inyong lahat. Hello po. Maraming salamat. Hello din naman ako. Naku, bakit may mga pa-held na mga ganito? Bakit may pa-held na mga ganito? Sandali. Hindi ko alam sandali. Dito tayo. Hi ako kay Maureen Tugab, kay Puriza Tagiwalo, kay Gladys Bakbak. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay 1217. Grabe naman ang pangalan ito. Hello din ako kay Sally Buma, kay sino pa to? Mr. Maharlika, maraming salamat. Prix Magno, Lynn Cruz. Ay din ako kay Daguplo Evelyn, Stephanie Liagono, Reliona, maraming salamat. Ay din kay Chris Yee. Hello rin ako kay Gimaras Girl. Ayan, naulit si Gimaras Girl. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. And ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Kung may sarili ka pong storya ng buhay na nais mong i-share dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo00317@gmail.com. Thank you very much sa inyong lahat. Mwah, mwah, mwah. I love you all. Mag-ingat and stay healthy. Bye-bye!